Ano? Mahilig magsisisisid pala itong si Boying Sa Taal Lake? Oo, kaya pala. Medyo nangangayayat dati. Oo, sa Taal Lake. Walang nangyari doon. Walang DNA. nangyari. Wala. Oo. Yung iba naman na may DNA, hindi naman nagmamatch. Okay. Yun na nangyari. Opo. So, para hindi naman masabi kung walang nangyayari. May inaresto silang 2 tao. Yun. Para may maibita naman sila. Yung isa, ginagamit daw yung ATM na doon yung ATM na yun ay pagmamaari. Oo, noong missing sa Bungero. Hindi natin alam kung napulot lang niya yun, pero inaresto siya. Yung isa naman, nakita sa CCTV kasama nung missing sa Bungero. Bago nawala. Hindi naman natin alam kung nagtanong lang kung anong oras yun o nagpasindi ng sigarilyo. Basta nakita ka kasama nung missing sa Bungero. Ikaw ay aarestuhin na. Talagang ang panay nating mag-time check pagka nakakamali ka pa sa oras, hindi ka magkakamali sa oras. Kapag ikaw ay nakikinig sa DWIZ. Ayan. Para alam nyo, late na kayo. Maaari lang kayo magkamali. Baka magkamalan nyo, yung isang staffer namin ay yung Kamataan Party List kasi kabuka. Pero yun ang maaari kayo magkamali doon. Ganon. At saka makakalain yung si Mang Fred ay si Alcusi. Yan, doon kayo maaari magkamali. Ito pa isang pagkakamali. Opo. Yung sinisid. Yung sinisid ni Boying Remulla. Na mahilig magsisisisid pala itong si Boying Remulla. Sa Taal Lake? Oo, kaya pala. Medyo nangangayayat dati. Oo, sa Taal Lake. Walang nangyari doon. Walang DNA. Walang DNA. Kaya na nakuha. Yung iba naman na may DNA, hindi naman nagmamatch. Hindi nagmamatch sa kasinan. Kaya alam mo, in-interview yung mga pulis. Sabi nila, anong bang gagawin yung investigasyon? Sabi nila, unang-una ho, identify namin yung mga nawawala. Ano pa, sabi ng reporter, dadive ho kami sa Taal. Kukulit, titingnan namin kung may mga buturon. Grabe. Nakakita naman sila, mga liliit na mga buto. Buto! Nakakita sila. Tinignan nila, walang DNA. Tinanong sa kanila, nung nakita nyo walang DNA, anong susunod yung gagawin? Di DNA po. Wala nga DNA, hindi po DNA. Ano yung DNA? Di namin alam. DNA. Di namin alam. Ayos ka, sir. Bakit walang special effects na tawa? Nakatulog yata yung tech natin, Joke yun. Kahit ulit. Katawa, kahit ulit. Yun. DNA nga, yung ganda-ganda ng joke ko. DNA, di namin alam. Pambihira. Hirap ako mag-joke dito. Walang tawa. Anong klaseng istasyon ito? Magre-resign na ako rito. Wag! Hindi nyo tinatawanan yung mga joke ko Wag! Don't do that. Sobra kayo. Mga tuta kayo ni Duterte. Grabe. Grabe. Don't say that. Grabe ka. Para kang baka ma-demanda ng contempt. Para kang attorney. Anyway, yun na nangyari. Para hindi naman masabi kung walang nangyayari. May inaresto silang 2 tao. Yun. Para may maibita naman sila. Yung isa, ginagamit daw yung ATM na doon yung ATM na yun ay pagmamaari. Noong missing sa Bungero. Hindi natin alam kung napulot lang niya yun, pero inaresto siya. Yung isa naman, nakita sa CCTV kasama nung missing sa Bungero. Bago nawala. Hindi naman natin alam kung nagtanong lang kung anong oras yun o nagpasindi ng sigarilyo. Basta nakita ka kasama nung missing sa Bungero. Ikaw ay aarestuhin na. Naalala ko nung araw yun kay Mayor, dun sa Kalinga, Apayao, I was invited there. Di ko alam, pakakantahin ako. Pinakanta ako sa gitna ng sabungan. Dun talaga sa arena. Ganun ba? Opo. Hindi ako marunong. So, nasa bakery ka? Pinasok ako, Sabi mo, arena. Sa bakery, maraming arena. Namasa yun, bago nagiging okay. Doon sa mga manok. Ayaw mong lima namin. First time kong pumasok sa loob ng naglabang manok. Nagulat lang ako kasi
bakit doon ako kakanta sa gitna? Sabi ko, Mayor, ba't dito ako kakanta? Sabi niya, hindi, dyan talaga ang kantahan namin. Pinaka-stage na namin yan. Yung rueda ang tawag doon. Yung para may kulungan. Ako dati kasi nagsasabong din. Kaya lang, nung nabautismuhan na ako, ayoko siyempre kasi tayo'y naliwanagan na sa mga sinasabi. Kaya buti na lang hindi na ako nasasabong. Kung nakita akong kasama ng mising sabongero, kamote na naman ako. Hindi, investigation lang naman. Anyway, at hindi lang yan, attorney, marami tayong magagandang programa na nakikita sa ibang bansa na sa tingin ko pwede natin gayahin. Kaya lang sabi mo nga, paano kikita mahirap gayahin. Kita mo Yun nga. sa ibang bansa, pinagagarantiyan nila sa kontratista. Guaranteed lahat sa Singapore. Yung ganun. Dapat yan hindi masira sa 10 taon. Yun. Paano mong igagaranti rito sa Pilipinas na yung kalye hindi masisira sa 10 taon? 9 na taon lang ang term ng lahat ng congressmen. 3 years, 2 re-election, di ba? So first election, 3 years, second election, 6 years, 9 years. So buong termino nila, hindi sila kikita kasi hindi nasira yung kalye. Dito nga yung hindi sira, sinisira para lamang ma-simentuhan ulit May magandang news dyan, attorney. Ganito ang gawin nila. Lahat ng merong budget na maitatabi na mas malaki, bigyan ng bonus yan. Ganun dapat. Wala, hindi na kailangan yung bonus. Ano yung bonus mo? 10%? Gusto nila 40%. Ikaw naman, Ano yung 10% sa 40%? Di ba sabi ni engineer, ni Architect Palafox, ito ay private person ito. Yes. Wala namang interest ng manira ng gobyerno. Siya nagsabi on record, walang masyado, hindi ko naman sinasabing wala. Imposible namang wala, walang, hindi ganong katindi ang korupsyon ng panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon daw, kaya nagkakanda puwet-puwet. Yung loko-loko. On record, sinabi niya napakalaki, 40%. Pag ganun daw talaga, architect ito, expert ito. Kapag ganun talaga ang mangyayari, syempre, anong ilalagay mo? Kita mo, 40% ang corruption. So, 40% doon sa congressman. Okay. Ilan na natira? 60%. Dapat ang contractor, kumita pa, ang standard, 30% ang markup ng contractor. Ang ginagawa nga ng mga ibang contractors, nakausap ko, mga kliyente ko, hindi na nga sila nagte-10%, minsan 15% na lang ang kita. Kasi, pag 10% mo, at 30% mo, at 40% pa, sa yung kausap mo, SOP, 4, 5, 6, 30% na lang natira sa project. Kaya huwag kayong magtaka kung isang ulan, bagsak yung mga revetment, yung mga dam, yung mga rock netting, kamote talagang mangyayari. Hindi ba pwedeng ipagbawal yan sa kanila kumuha ng 40%? Bawal nga corruption nga yun bakit ginagawa? Yun nga ang problema. Kaya nga sinabi ni Pangulo, mahiya naman kayo. Kaso mo, Mr. President, hindi po mahiya, sinasabi ko na sa inyo. Mga walang hiya yung mga yan. Kayo naman, para naman kayong kahapon lang pinanganak. Gawin nyo, paimbestigahan nyo, kaysa kung ano-anong pinaimbestigahan nyo. Imbestigahan nila. Problema, paano nila imbestigahan yung sarili nila? Tatanungin nila yung sarili nila. Pag hindi sila sumagot, pakukulong nila yung sarili nila. Pero attorney, Pangulong Marcos mukhang sincero naman. Name drop yung mga taong involved. Diname ba niya? Wala naman Wala rin. Diba, nag-State of the Nation siya. Kung ikaw ang chief executive, hawak mo yung Department of Justice, nasa ilalim ng Department of Justice, ang National Prosecution Service. Ba't hindi mo pa imbestigahan? Anong ginagawa ng National Prosecution Service? Lahat ng kalaban ng gobyerno, yun ang iniimbestigahan. Sumisisid sa taal, yun ang ginagawa ng National Prosecution Service. Diba? Yung mga vloggers, iniimbestigahan ng NBI. Nang-aaresto ng walang warrant ang NBI. Yun ang ginagawa ng National Prosecution Service natin. Yung mga nagsasalita laban sa gobyerno, yun ang demanda. Kaya napaka-ipokrito ng mga nagdedepensa dun sa mga dinemanda namin for contempt. Bakit? Wala na bang freedom of expression? Bakit yung mga kumukontra sa gobyerno dinidemanda ni Ontiveros? May sinabi ba kayong ganyan? Ipokrito kayo Don't ask. Kaya wala naniniwala sa inyo. Pambihira kayo. Goodness.
I don't like that. Napaka-impokrito nitong ilang mga taong politiko ngayon, ha? Iba ang sinasabi sa ginagawa, double standard. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bakit yung Quadcom tuwan-tuwa kayo nung pinakukulong yung mga vloggers? O baka ngayon, nagdemanda kami. Kaming pinangangalagaan lang namin ng dignidad ng kataas-taasang hukuman. Sasabihin nyo, oy, may freedom of expression. Pwet ninyong lahat. Ganon? Ganon sinabi? Oh my goodness. Ano ba naman yan? Anyway, sa notang yan mga kasama, hanggang sa Lunes.